Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ang gawaing bahay. Ang gawaing bahay. Tunay po napakaganda ang sinabi at ibinilin po ni Pablo kay Tito na dapat niyang ituro bilang tungkulin ng mga matandang babae sa mga kabataang babae. At ito nga po yung mangyari rin sa ating iglesia. Nga po sa Titus chapter 2 verse 4 and 5, sabi po roon, na dapat daw turuan ng mga matandang babae ang makabataang babae, hindi lamang na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Dapat din silang turuan na maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait, at masunurin sa kanilang asawa. Masipag sa gawaing bahay? Opo, mga minamahal, dapat turuan daw ang mga kabataang babae sa gawaing bahay at maging masipag din sa gawaing ito? Oo, turuan daw sila sa gawaing bahay. Ngayon po, maaaring tumutol ang iba na siguro mga dalaga. Ba't kailangan pa kaming turuan at maging masipag sa gawaing bahay? Sabagat una, di ba meron namang kasambahay na maaaring gumawa noon? Maaaring namang din kumuha ng ibang tagalaba, tagaluto, tagalinis ng bahay, pati kaalaga ng bata, di po ba? Ikalawa, kung sa pagluluto, di ba maaaring namang kumain sa labas? O di kaya, siguro pa-deliver na lang sa bahay ng lutong ulam. Ngayon, mari pong isipin ng iba na ako ay tradisyonal o makaluma, ngunit para sa akin, dapat pa rin turuan at maging masipag ang mga kabataan, dalaga man o binata, sa gawaing bahay. Na una-una, hindi mo laging maasahan na may kasambahay kang makuha. At kuminsan, dapat pa nga silang turuan, di po ba? Ikalawa, paano ka magtuturo sa inaharap sa sarili mong anak? Ikaw mismo ay hindi marunong ng gawaing bahay. Sabi nga po sa Kawikaan 31:26, ay po roon, ukol po sa mabuting misis, sabi roon, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi timitigil sa paggawa araw-araw. Para po sa akin, ang mabuting misis ay masipag at marunong sa bahay. Maraming salamat.